Maraming kabataang Pangasinense ang may talino, galing at malalaking pangarap. Ngunit para maabot ang mga ito, kailangan nila ng isang pagkakataon. Ito ang paniniwala ni Governor Ramon Monmon V. Gico III na walang pangarap ang dapat mahadlangan ng kahirapan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng mga programang pang-edukasyon sa lalawigan, mas maraming kabataang Pangasinense ang nabibigyan ng pagkakataong maipakita ang kanilang talino at makatupad ng kanilang mga pangarap. At ngayong taon, sa Licensure Examination for Teachers, 25 Pangasinense ang nagpatunay na kapag may sipag, pagtsatsaga at pagkakataon, walang imposible. Our top 3 with a rating 94.4, let us have Teacher Chester Paul Zayus Olivo Padilla. Isa rito si Chester, nagtapos sa PSU Alaminos Campus. Nasungkit niya ang top 3. Bago pa man ito maabot, kinailangan niya munang magtrabaho sa isang convenience store para makatapos sa kolehiyo. Ang work ko po is night shift, like 10 to 6 ng umaga. Tapos magre-review ako ng umaga naman po. Kaya meron lang po akong konting tulog para makapag-ready po ulit. Habang ang iba'y nagpapahinga, si Chester patuloy na nagsasakripisyo para sa pangarap dala ang inspirasyon, ang hirap ng kanyang mga magulang na tricycle driver at housewife. Nakita ko po kasi yung hirap ng buhay. Nasa mahirap na pamilya lang po kasi kami. Nakita ko po yung estado ng buhay sa pinaka mababa po. May mga time na nangungutang sila, naririnig ko silang nag-uusap kung saan kami kukuha ng finances namin. Sobrang saya, parang hanggang ngayon hindi pa kami one of the top notchers yung anak namin. Lahat ng pagod, lahat nung yung kailangan mong mga sakripisyo para sa pag-aaral nila, yung mga panggastos sa araw-araw para makapag-aral. Sobrang saya. Parang nawala lahat yung Our top 3. Still from Alameda City Campus, Margaret May Pases Madriaga. Sa liblib na barangay naman sa Alaminos City, nabuo ang simpleng pangarap ni Margaret na maging guro. Pero kalaban niya sa pangarap na ito ang kakulangan ng sapat na kagamitan. Mahirap po sa amin kasi wala talagang wifi, hindi po sila nakakaabot. So kapag nag-online class po kami, nandun po ako sa silong ng puno. Naalala ko dati, tirik na tirik yung araw, tapos doon ako sa silong, nakikinig. Minsan talaga mahirap yung signal, lalo na doon po kami sa mga bundok. Hindi man nakapagtapos na may Latin honor na isa sa kanya pang pangarap, ipinangako niya sa sarili na babawi siya sa board exams. Mga magsasaka ang kanyang mga magulang. Kapos sa kita kaya triple sila sa pagkayod para masuportahan si Margaret. Sobrang hirap po tulad namin na isang magsasaka lang, lalo na kung minsan unti lang ang ani, kailangan mong umisip pa ng ibang paraan para sa ganun magkaroon ng pang-financial sa kanya. Kinailangan ko pong mag-alaga pa ako ng baboy, pandagdag sa mga sakahan namin. Si tatay naman, nag-aalaga rin siya ng mga baka, ganun, mga kalabaw para sa ganun. Kailangan masuportahan siya at makamit niya yung gustong-gusto niyang maging teacher. Our top 9. Nora Bakay Palasielo. Hindi rin naging madali ang landas para kay Nora, tubong Mabini, Pangasinan. Housewife ang kanyang ina, family driver naman ang kanyang ama. Dahil hindi sapat ang kita ng mga magulang, kinailangan niyang mag-part-time sa grocery store habang nag-aaral. Life is not easy for us. Siyempre, ang daming struggles, especially financial. Kaya sometimes, dati nag-part-time job pa kami ng ate ko para lang to support our studies. Tiniis nila ang hirap, makatapos lang at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. I came from a humble family. Wala naman po kaming capacity. Wala kaming, when it comes to financial resources, wala talaga, limited. Okay. Wala naman kaming choice kung kundi magpursige. Talaga hard work and perseverance talaga. Kasi we wanted to have a better life. Nasungkit niya ang top 9 sa LET 2026. Yun lang yung may papanama namin sa nila, ma'am, pag-aaral nila. Kasi alam nila na wala kami kasi bayan, payak tuloy ako.
Kasi mahirap lang kasi ang buhay namin, ma'am eh. Top 7 is from Alaminos City Campus. Miss Giselle Joyce Siva Campa. Sa bayan ng Sual, inspirasyon din ang kwento ni Giselle, top 7 sa LET 2026. Si father ko, tricycle driver lang po siya. And then yung mother ko, may maliit lang po siya na sari-sari store. Pero hindi po nila ako pinabayaan. Madalas mang kapos, nalampasan niya ang bawat hirap at pagsubok. Marami pong gabi na puyat siya. Tapos kailangan niya gumising ulit ng maaga, kinabukasan, para papasok na naman ulit. At saka may mga responsibilidad din po siya sa bahay bilang isang anak. At pilit po niyang ginagampanan po lahat ito. Tuwang-tuwa po kami, ma'am. Tuwang-tuwa po. Ang saya-saya po namin kasi naging isa po siya sa mga top-notcher. At hindi po namin inaasahan na ganun po yung mangyayari. Masaya na sana kami na makapasa siya. At bonus na po sa amin na isa po siya sa mga top-notcher. Marami rin ang naantig sa kwento ni Dr. Erwin, ang sumikat na name withheld na top 1 sa March 2026 Physician Licensure Examination, isang produkto ng Universidad sa Pangasinan. Hindi man pinalad sa unang beses na pagkuha ng naturang board exam, hindi naman niya sinukuan ang kanyang pangarap. Everyone has a story. So everyone has a problem. They have their own journey. Ang tagumpay niya, alay niya sa mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap na kulang sa kapasidad na makakuha ng dekalidad na serbisyo medikal, gaya na rin ng adhikain ni Governor Ramon V. Gico III para sa mga Pangasinense. I would also like to be a doctor who would be able to, help other people with compassion and with heart. Ilan lamang sila sa mga inspirasyon at itinuturing na pride ngayon ng mga kababayan sa Pangasinan. Ang kanilang galing, sakripisyo at pagpupursigi ay patunay na mayroong likas na talino at kakayahan ang mga Pangasinense. Ngunit para lubos na maipamalas ang kanilang potensyal, kailangan din nila ng pagkakataon. At ito ang paniniwala ni Governor Ramon Monmon V. Gico III, na walang pangarap ang dapat mahadlangan ng kahirapan. Dahil sa suporta at programa ni Governor Monmon Gico III para sa edukasyon, maraming kabataang Pangasinense na may talino at kakayahang magtagumpay ang nabibigyan ng suporta, oportunidad at pagkakataong maipakita ang kanilang galing. Kaya naman patuloy niyang pinalalakas pa ang mga programa sa edukasyon upang mas maraming kabataan ang makapagtapos at matupad ang kanilang mga pangarap. Isa sa pinakamalaking hakbang dito ang pagtatayo ng Pangasinan Polytechnic College o PPC. Isang pangarap na dati ideya lamang, ngunit ngayon nagbubukas na ng pinto para sa libu-libong kabataang Pangasinense na makatanggap ng libreng dekalidad na edukasyon. Ang PPC ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang katuparan ng napakaraming pangarap, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at lalong-lalo na sa mga gulang na katulad nyo at katulad ko po. Sa pamamagitan ng PPC, hindi na kailangang isantabi ng maraming magulang ang kanilang mga pangarap para sa mga anak dahil lang sa kakulangan sa pinansyal. Libo-libong mga estudyante nang nakatanggap ng pagkakataong makapag-aral ng walang pinoproblema sa matrikula at hindi rin dito nagtatapos ang mga hakbangin. Patuloy ang pagtatayo ng mga bagong campus sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, gaya ng campus sa Umingan na nakatuon sa mga Allied Health Sciences courses. Layunin nitong mailapit ang edukasyon sa mga komunidad at makapaghanda ng mas maraming profesional mula sa Pangasinan. Nakikipagtulungan din ang pamahalang panlalawigan sa TESDA para sa mga Center for Lifelong Learning. Dito nabibigyan ang mga kababayan ng mga kasanayan at kaalamang makatutulong sa paghahanap ng hanap buhay at mas magandang kinabukasan. Dahil para kay Governor Ramon Monmon V. Gico III, ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maibibigay sa susunod na henerasyon. At ang mga tagumpay ni Chester, Margaret, Nora, Giselle at Edwin at ng iba pang mga top-notchers ay patunay kung ano ang maaaring marating ng mga Pangasinense kapag nabigyan sila ng pagkakataon mula sa hirap patungo sa tagumpay, mula sa mga tahimik na sakripisyo ng mga magulang hanggang sa mga pangarap na ipinaglaban. Patunay sila
na walang kahirapan ang makapipigil sa talino, sipag at pagtsatsaga ng isang Pangasinense. At habang patuloy na nagbubukas ng mga pagkakataon si Governor Ramon Monmon V. Gica III, mas marami pang mga pangarap ang maaaring maging ganap dahil sa Pangasinan, hindi lang kinikilala ang galing ng kabataan. Binibigyan sila ng pagkakataon upang mas maipakita ang talino at galing para sa isang matatag at mas maliwanag na kinabukasan.